Inyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Puri siya ay awitan, at papurihan ng pamiganda. Ikita niya ang langit at lupa, ikita niya ang araw at buwan, ikita niya ang mga isda't ibon, karagatan. Tunay siyang banal at nakita, tuwin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinayaman niya ng lubusan. Inyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Puri siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo, ay ika-28 na linggo sa kanimang panahon ng palang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, ay 17 ng Oktubre, ginugita natin si San Ignacio ng Antioquia, Obispo at Martir, na sa panahon Emperador Domitian, siya ay dinala doon sa Colosseum ng Roma at pinakain sa mga leon. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa tibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Episo, ipinapahayag na binigyan na ang mga nananalig sa ating Panginoon ng karunungan upang mamuhay na matuwid. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoon na pinapatay ng mga Hudyo ang mga propita, at ito naman ay ginagalang ng kanilang mga anak na siyang nagtatayo ng mga monumento sa kanila. Sa buhay natin, kinakailangan na muhay tayong matuwid, ngunit dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa maying Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng panampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpakasakit ni San Ignacio ng Antioquia. Ang kadakila ay dito nakamit
ay magpalakas nawa ang aming loob palagi sa bawat saglit sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag, naghandog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtoging maalindog. Tugtogin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tumayo po tayo.
Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo na mga magarang libingan ng mga propitang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propita at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila na mga propita at ng mga apostol. Ang iba'y papatay nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propita, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang susunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga iskriba at ng mga parisiyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masiliw siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-28 na linggo sa isang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At atin pong ginugunita ngayon ni San Ignacio, obispo ng Antioquia na martir. Ang martir ay noong panahon pa sa unang mga Kristiyano sa taon 107 ay marami pong pinapapatay. Pero kakaiba ang nangyari kay San Ignacio sapagkat siya ay ipinakain sa mga dambuhalang mga leon. At dito po natin makita na pinapapatay nga ang mga apostol, mga propita at mga banal. Pero
mayroon pong isang salita mula sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo na paulit-ulit. At ito po ang salita ng karunungan. Sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo, Kapitulo 1, versikulo 8, sinasabi doon, Sophia kay propeni. Ito yung tinatawag na ang karunungan at ang kaalaman. Sa Ebanghelyo naman ni San Lucas, Kapitulo 11, verso 49, Sophia to Theo, ang karunungan ng Diyos. At nasalin din sa Latin, sa unang pagbasa, Sapientia et Prudentia, at sa Ebanghelyo, Sapientia Dei, o karunungan ng Diyos. Kung ating tingnan ang salitang karunungan, ito po ay mahalaga sa lahat ng mga Pilipino. Sapagkat bawat pamilya ay laging hinihimok ng mga magulang na maging marunong ang kanilang mga anak. Kaya malalim po ang tradisyon ng mga Pilipino tungkol sa pagpapasigla sa mga bata na maging marunong sa kanilang buhay. Wisdom o karunungan, sapienza sa Latin o Sophia sa Griego. Pero sa Hebreo, mayroon pong tatlong salita ang karunungan. Ang una po ay syakal. Ang syakal ay karunungan. Pero ito yung karunungan na karunungan lang. Walang tungkol sa Diyos, walang ugnayan, basta ito yung tinatawag na basta maging wais ka lang, maging intelihente ka lang, kahit hindi ka maniwala ng Diyos. O kung maniwala man, walang ugnayan sa Diyos, syakal. Ito yung ating makikita sa aklat ng Henesis, Kapitulo 3, verso 16, na kung saan ang kahoy ng karunungan na ninanais ni Eva at ni Adan at kinain ang bunga ay hindi po karunungan na naugnay sa Diyos. Ipinagbawal ng Diyos ang kakain doon. Pero pinakain nila sapagkat ninanais ni Eva at ni Adan na magkaroon ng syakal o karunungan na hindi naugnay sa Diyos. Ang karunungan na naugnay sa Diyos, ito yung pangalawang salita ng karunungan, hindi lang syakal, hokma. Hokma, ito yung karunungan na ninanais mong maugnay sa Diyos. At dahil sa ugnayan mo sa Diyos, lumalalim ang iyong kaalaman sa Kanya. At lumalalim din ang iyong karunungan upang maharap mo at malaman mo ano ang narapat gawin ay sa buhay sa buhay. Dito yung karunungan ni Solomon at makita rin natin sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, verso 1, ang tungkol sa hukma. Hukma ay hindi ordinaryo na karunungan. Karunungan ito sapagkat tayo nananalig sa Diyos. Gaya ni Solomon, wala siyang ibang hinihingi, basta karunungan, pero malalim na ugnayan o pagkadugtong sa pananalig sa Diyos. Ang liban pa sa syakal, hokma, mayroong isa pang salita ng karunungan sa mga Hudyo, yada. Ang yada ay pagkaroon ng karunungan, pero lihim na karunungan sa nag-ugnayan na tao. Halimbawa, kapag ang isang lalaki at babae nagsama na sa buhay, mayroon silang mga karunungan na sa kanilang pagbahaginan sa kanilang buhay ay mayroon silang sikrito na karunungan.
Pero itong karunungan na yada, kung ito ay tungkol sa tao at sa Diyos, ito yung tungkol sa tipan na ginawa ng Diyos na si Yahweh sa kanyang hinirang na bayan ng Israel. Tatlong salita, pero iba't iba ang kahulugan. Karunungan, syakal, hokma, at yada. Dapat pong tingnan natin na ang karunungan ay dapat maugnay sa karunungan ng Diyos. Kaya maraming mga scientists, maraming mga taong napaka-intelihente pero hindi na naniwala ng Diyos, ang kanilang karunungan, syakal. Upang tayo magkaroon ng hokma o karunungan na malalim na tayo na ugnay sa Diyos. Ito yung sinasabi ni San Agustin, nananalig ako sa Diyos upang makilala ko siya, karunungan yun, sapiensya. At nang nakilala ko siya, lalong napalalim ang aking pananalig sa Kanya. Ito yung pananalig na kinakailangan natin, ang hokma. Pero kung minsan ang ating karunungan ay karunungan lang na sa atin-atin lang. Yung atin-atin lang ay yung mga karunungan na dahil sa relasyon. Kung minsan tinatawag na karunungan na dahil sa puso o nagmula sa puso. Kaya dapat ito po nating tingnan yung sinasabi ni Charles Dickens, a loving heart is the truest wisdom. A loving heart is truest wisdom. Yung nagmamahal ay may totoo na karunungan. Dito po yung tinatawag na yada. Hindi po natin na pinipigil yung yada, pero mas kailangan natin ang hokma. Hokma, ito yung karunungan na dahil sa ating pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos sa pananalig. Kinakailangan nating alamin, sino ba talaga si Kristo? Siya nga nagtatanong sa kanyang mga apostol, sino ba ako? At si San Pedro lang ang sabi sa kanya, Banghil ni San Mateo, Kapitulo 16, verso 16, ikaw ang Kristo ng Diyos na banal. Naway, ang ating pagkilala sa ating pong Jesus Nazareno, ganun din sana kalalim. Na dahil tinaugnay ng malaliman sa Kanya, naging bahagi na siya sa ating puso. At dahil naging bahagi na siya sa ating puso, ang ating pag-iisip, ang ating mga puso ay para sa Kanya. Ang ating kaluluwa ay punong-puno sa Kanya. Ang ating buhay ay ginagabayan niya. At ang ating landas ay tinutuwid sa Kanyang magtuturo sa Kanyang ebanghelyo. At ang ating liwanag ay mula sa langit. At ang ating paningin at panindigan sa buhay ay ayon sa mga banal na mga mithiing ibinibigay ng Diyos. Naway, tayo ay marunong, pero karunungan na makikilala natin ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Sapagkat kung hindi natin siya kilala, ang akala natin na mga debosyon natin, Diyos ko, hindi pala tunay na Diyos. Dahil wala tayong hokma, sapiensya di, ang Sophia Tutio, ang karunungan na nagmula sa Diyos, sapagkat ang ating mga puso ay punong-puno ng mga hangaring makatao, makalupa, makamaterial na bagay. Dapat punuin natin ang ating mga puso sa presensya ng Diyos at ang ating karunungan ay karunungan na mula sa langit at sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Atin pong itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon,
gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay, bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o nagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaunas sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Tingnan namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Kung tinapay at alak na muna sa'yo, hulihain sa kabutihan mo. Unilat ang gabing alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo po tayo. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lamikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio ng Antioquia bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na San Ignacio ng Antioquia ay parangalan. Siya'y kapalig naming may pandigan ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng anak na naghahain ng siling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, di dahil sa katalagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya isa na mangyal si awit ng papuri sa mupay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay nga na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlayan may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Ignacio ng Atienza, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Di ka kailangang magbago kahit ito'y masibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ikaibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo. Kahit ikaw pa ba'y mapalayo, kailan magwawakas ang iyong pagtatago, ako'y maghihintay sa'yo. Mapit ka lamang, puso ko'y agad, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig ka, manalig ka sana, ikapiling mo. Kahit ikaw pa may mapalayo. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor
at pambansang dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio ng Antioquia sa kalangitan, ay magkamitawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kami narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church, lalo na ngayong Thursday sa Thursday para sa mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Karunungan ay siyang tatak ng nanalig sa Diyos. Ang karunungan dapat ay karunungan na mula sa Diyos. Ngayon po ang pagbasbas. Nangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inahayag mo sa pamagitan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan, pakinggan ng kailangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon na may maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintuhok ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay kagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati